bakit hindi mo dapat sisihin ang sarili mo kapag ikaw ay pinagtaksilan? Marami sa inyo ang sinisisi ang sarili dahil sa cheating. Nagtaksil ang kanyang mister, sinisi ang kanyang sarili. Nagtaksil ang kanyang misis, sinisi ang kanyang sarili. Nagtaksil ang jowa, sinisi ang sarili. Nagtaksil ang live-in partner, sinisi ang sarili. Ang basically laging sinasabi sa sarili, ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Ako ang may pagkukulang kaya nangyari ito. Kung hindi ko to ginawa, hindi kami maghihiwalay, hindi siya mag-cheat. Kung ako lamang ay naging mabuting asawa, kung ako lamang ay naging mabuting jowa o live-in partner, hindi mangyayari ito. Kung naibigay ko lamang ang kanyang mga pangangailangan, hindi mangyayari ito. Ako ang may kasalanan. Ito ay common na nangyayari. Hindi ito pagiging abnormal. This is the reaction of your mind, no? Kapag ikaw ay hiniwalayan ng isang cheater. So basically, ang mga cheaters, merong ibang ways kung paano itrato yung kanilang partners. So meron silang tinatawag na mga weird na act sa relationship. Let's say love bombing, meron silang on and off treatment or hot and cold treatment, pahabol, breadcrumbing, at marami pang ibang mga kung ano-ano. So ito yung nagdudulot sa inyo ng ganitong klase ng reaksyon na kung saan sinisisi nyo ng sinisisi yung sarili nyo. Pero here's the catch. Hindi nyo dapat gawin yon. Kasi majority ng mga cheater may problema sa kanilang sarili. Meaning to say, wala sa inyo ang major problems. Although it takes two to tango sa relationship, gano'n naman talaga relationship, dalawa lagi ang may kasalanan. But majority ng kasalanan dito o ng kawalanghian na nangyari sa relationship ninyo kapag ka nagkameron ng cheating, siya yun. Siya yung basically may major problems. And what is that specific major problem? Sarili. So, merong tinatawag na needs for validation. May tinatawag na needs for attention. Needs for yung mga drama coming from you. Mga pangangailangan sa kung ano-anong mga tungkol sa relationship. Ito mga pangangailangan na ito, ay kailangan mo ma-provide sa kanya para maramdaman niya na mayroon siyang halaga sa mundo. Para maramdaman niya na mayroon siyang kwenta sa mundo. So kung wala ito, ibig sabihin, walang nagmamahal sa kanya o wala nagpapahalaga sa kanya kapag wala nung ganun. And what is that? Those things are called external validation coming from the husband, coming from the wife, coming from the girlfriend, from the boyfriend, live-in partner. Once ito, ipinrovide mo, itinodo mo to the max, meron at meron pa rin laging kulang. Laging may kulang. So matatanong nyo, bakit ganun? It's because nature nila yon. Nature nila yon na maghanap ng validation or ng mga needs na galing sa partner. So, ibig sabihin, wala sa kanilang enough na tinatawag. Yung word na enough, yung satisfied sila, walang ganun. Hindi sila nasasatisfied. Parang meron silang balde or timba na butas na sinapilit mo sinasalina ng tubig, pinupuno mo, pero laging half empty. So laging kulang, laging merong inadequacy, no? Laging merong hinahanap. Unfortunately, itong mga pagkukulang na ito na hinahanap niya, hahanapin niya ngayon sa iba. Let's say for example, you provided 80% of the needs. No? Pinrovide mo. Ngayon yung 20% na hindi mo kayang i-provide 'yon. Kasi ganun sila. Hindi napupuno, butas yung balde eh. Butas yung timba. Kung atin ngang i-estimate,
Kung gagawin natin percentage, let's assume that it's only half, 50% lang ang kaya mo i-provide. Maximum is 80%. Hindi mo mapuno. Po-provide yun ng iba. Hahanap siya ng ibang babae, ng ibang lalaki na magpo-provide doon. Sa balde na yun or sa timba na yun na kulang. Poor, yan. Pupunan niya yung pupunan nung kabit or ng kanyang niig, no? Yung kaniig niya, kung sino man yun, kung kakafling lang yan or whoever, no? So pupunuan yun pero hindi pa rin mapupuno. Kaya yung cheating, hindi matatapos. It's a never ending process hanggang mamatay ang narcissist, nag-cheat pa rin. Kung kaya nga niya mag-cheat sa kabaong, mag-cheat siya sa kabaong. Kung kaya niya mag-cheat sa sementeryo, mag-cheat sa sementeryo yan eh. Hanggang kamatayan yan, mag-cheat yan. Because it's his nature, it's her nature. Why? Because he or she is always chasing external validation, no? Yung care coming from external sources, mga babae, mga lalaki sa kapaligiran. Bakit? Kasi basically, it is rooted sa kanilang childhood. Nung bata sila, hindi sila natutong magmahal ng sarili. Tandaan nyo yun. Yung asawa nyo na cheater, yung jowa nyo na cheater, malamang sa alamang hindi natuto o hindi naturuan ng magulang o hindi naturuan ng kinalakihan niya, ng family, na magmahal ng kanyang sarili. So, hindi niya alam kung paano mahalin ang sarili niya. Kaya umaasa siya sa pagmamahal na galing sa ibang tao. Na ang nangyayari naman is palaging kulang, kaya palaging naghahanap ng iba. Hanap dito, hanap doon. Hindi nyo ba napapansin na yung mga cheaters, no, hindi nagbabago? And at the same time, hindi nyo ba napapansin na kapag ka nag-abroad ang cheater, laging merong asawa na doon, laging may kinakasama na doon? Hindi sila makatagal ng wala? It's because of that explanation. Kaya yan cheating, nag-ugat yan dyan. No? Sa pangangailangan na yan na hindi mapuno-puno. No? Pangangailangan galing sa ibang tao. Na ang root niyan ay yung kanyang sarili. Hindi siya marunong magmahal ng sarili niya. Okay? So see you in my next content. Bye for now.